Mga kaibigan, naghahanap ng katotohanan, nakapos ka ba upang isaalang-alang ang katahimikan na katahimikan? Ang Biblia, na sagradong tapestry na pinagtagpi ng mga thread ng kwento ng Diyos, ay nagbubukas ng pagkabata ni Jesus, ang kanyang malambot na taon hanggang 12, at pagkatapos, ang nakamamanghang crescendo ng kanyang ministeryo sa 30. Ngunit ano ang mga namamagitan na taon? Halos 2 dekada na natatakpan sa isang sinasadya, halos magalang, katahimikan. Hindi ito isang pangangasiwa, aking mga kaibigan. Ang katahimikan na ito, ang sinasadyang puwang na ito, ay isang malalim na paanyaya, isang banal na bagtong na bumubulong ng mas malalim na katotohanan. Ito ay isang katanungan na sumigaw sa mga siglo, isang misteryo na humihiling sa atin upang pag-isipan ang mismong kalikasan ng pananampalataya, at ang kapangyarihan ng hindi nakikita. Ngayon, sinisiyasat natin ang kaakit-akit na katahimikan na ito, halos sagradong walang bisa sa salaysay ng buhay ni Jesus. Susuriin namin ang iba't ibang mga interpretasyon, ang mga bulong na teorya, at ang malalim na mga implikasyon ng maingat na crafted na pagtanggi. Ang ilan ay nagmumungkahi na ito ay isang sinasadyang kilos, na idinisenyo upang ituon ang aming pansin sa pangunahing mensahe ang misyon, sakripisyo, pagtubaw sa halip na ang manusi ng isang buhay ng tao. Gayunpaman banal. Alalahanin ang Jeremias Kapitulo 1 versikulo 5, bago ko ako nabuo sa tiyan ay nakilala kita, at bago ka lumabas mula sa sinapupunan ay binalaan kita, at inorden kita ng isang propeta sa mga bansa. Ang plano ng Diyos, ang aking mga kaibigan, ay lumampas sa mga makamundong detalye. Ito ang engranding disenyo na mahalaga, ngunit ang katahimikan ay nagsasalita ng dami. Inaanyayahan nito ang haka-haka, imahinasyon ng sparks, at hamon sa amin na makisali sa ating sariling pananampalataya. Si Jesus ba, sa mga nawawalang taon na iyon, ay nagsimula sa mga paglalakbay, na naghahanap ng karunungan sa malalayong lupain. Ang mga alamat ay bumubulong ng mga paglalakbay sa Egypt, sa India, maging sa mga mystical na lupain ng Tibet, ang mga talento ay mula sa mga tekstong apocryphal at sinaunang lore. Ang mga kwentong ito, kahit na kulang ang konkretong pagbak sa banal na kasulatan, ay nag-aalok ng nakakagulat na mga sulyap sa isang posibleng pagsasalaysay, na hindi pinapansin ang isang spark ng pag-usisa tungkol sa binata na magiging tagapagligtas ng sangkatauhan. Ang mga salaysay na ito, habang hindi kanon, ay naglalarawan ng pananabik ng tao na punan ang mga gaps, upang maunawaan ang kumpletong kwento. O marahil, ang isang mas simple, mas may saligan na katotohanan ay nanaig. Marahil si Jesus ay nanatili sa Nazaret, isang mapagpakumbabang karpintero na nagtatrabaho sa tabi ni Joseph, isang binata na lumalaki sa karunungan at tangkad, isang anak na natututo ng mga paraan ng kanyang ama sa lupa, ang kanyang banal na kalikasan ay maingat na binabantayan ng kanyang ina, si Maria. Isipin ang tahimik na lakas ni Maria, na nagdadala ng bigat ng isang banal na lihim, pinapanood ang kanyang anak na lumago, alam ang kapalaran na naghihintay sa kanya. Ito ay sa ordinaryong setting na ito, ang buhay na ito ay nabuhay sa gitna ng araw-araw, na maaari nating makahanap ng isang malalim na mensahe. Ang banal ay madalas na nagtatago sa mundong. Ang katahimikan, aking mga kaibigan, ay hindi isang kawalan. Ito ay isang presensya, isang malakas na paanyaya na pagnilayan ang misteryo ng pananampalataya. Hinahamon natin ito na lumipat sa kabila ng pangangailangan para sa isang kumpleto, magkakasunod na talambuhay, at yakapin ang nakakaaliw na kagandahan ng hindi alam. Hinihikayat tayo ng katahimikan na maghanap sa loob ng ating sarili, upang matuklasan ang mga nakatagong kalaliman ng ating sariling mga espiritual na paglalakbay. Ang bawat isa sa atin ay may sariling nawawalang mga taon, na mga panahon ng buhay na nananatiling hindi maipaliwanag, ngunit ang mga panahong ito ay humuhubog sa atin tulad ng tiyak na natatandaan natin ng malinaw. Mag-isip tungkol sa iyong sariling buhay, ang iyong sariling landas. Ano ang iyong nawawalang taon? Anong mga aralin ang inalok nila? Ang katahimikan na ito, ang sinasadyang walang bisa, ay hindi isang kapintasan, ngunit isang tampok, na idinisenyo upang linangin ang pananampalataya, upang mapangalagaan ang ating sariling espiritual na paglaki. Ito ay isang testamento sa kapangyarihan ng hindi nakikita, sa mga misteryo na nasa kabila ng ating pag-unawa. Hindi namin sinadya upang makuha ang lahat ng mga sagot, aking mga kaibigan. Sa halip, sinadya nating yakapin ang paglalakbay, ang paghahanap para sa pag-unawa,
ang patuloy na pag-uusap sa banal. Ang katahimikan ay isang sagradong puwang para sa pagmumuni-muni, at pagpapalalim ng aming relasyon sa banal. Ipagpapatuloy namin ang paggalugad na ito. At ang paglalakbay na yon, ang aking mga kaibigan, ay nagsisimula sa pagkilala sa mga tanong mismo. Ang katahimikan na nakapaligid sa kabataan ni Jesus ay hindi isang problema na malulutas, ngunit isang palaisipan na pag-isipan. Ito ay isang salamin na sumasalamin sa ating sariling kawalan ng katiyakan, ang ating sariling hindi nasagot na mga katanungan tungkol sa buhay, pananampalataya, at layunin. Lahat tayo ay may mga gap sa aming pag-unawa, mga sandali na hindi natin lubos na maipaliwanag, ang mga karanasan na nananatiling natakpan sa mga memorya ng memorya. Hindi ito mga pagkabigo, ang mga ito ay mga pagkakataon. Isaalang-alang ang talinghaga ng The Sower. Ang binhi na bumagsak sa mabato na lupa, mabilis na umusbong ngunit sa lalong madaling panahon na lalanta, ay kumakatawan sa mga bahagi ng ating buhay na tila nangangako ngunit sa huli ay hindi mabibigo na mag-ugat. Ang binhi na bumagsak sa mga tinik, na sinaksak ng makamundong mga alalahanin, ay sumasalamin sa mga panahong iyon kung saan ang ating mga ambisyon ay napapamalaya ng mga pagkagambala, sa pamamagitan ng mga pagkabalisa at panggigipit ng pang-araw-araw na buhay. At ang binhi na bumagsak sa mabuting lupa, umunlad at nagbubunga, ay kumakatawan sa mga sandaling iyon ng biyaya ng kailanawan, kung saan ang pananampalataya ay humahawak at namumulaklak. Ngunit ano ang tungkol sa binhi na hindi man umabot sa lupa? Ano ang tungkol sa potensyal, ang mga posibilidad, na nananatiling hindi natanto, ang mga pangarap na hindi kailanman lumipad? Ito ang mga buto ng aming nawawalang mga taon, ang mga potensyal na landas na hindi kinuha, ang mga karanasan na maaaring. Hindi sila mga pagkabigo, ngunit hindi natanto na mga posibilidad, mga potensyal na sanga sa puno ng ating buhay na nananatiling hindi maipaliwanag. Ang mga ito ay bahagi ng kwento, kahit na mananatiling hindi nakasulat. Ito ay kung saan ang pananampalataya ay tunay na naglalaro. Ang pananampalataya ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng lahat ng mga sagot, ito ay tungkol sa pagyakap sa mga katanungan, pagtitiwala sa proseso, at paniniwala sa tunay na kabutihan ng paglalakbay. Ito ay tungkol sa pagtanggap na palaging may mga misteryo, na ang ilang mga bagay ay mananatili sa kabila ng ating pag-unawa. At sa pagtanggap na yon, sa pagsuko na yon sa hindi alam, ay namamalagi ng isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan. Isipin ang mga dakilang artista, ang mga masters ng kanilang bapor. Ang kanilang mga gawa ay madalas na naglalaman ng mga lugar ng sinasadyang kalabuan, ang mga puwang na naiwan ay sinasadyang blanko, inaanyayahan ang manunood na makumpleto ang larawan, upang punan ang mga gap sa kanilang sariling imahinasyon. Ang katahimikan na nakapaligid sa kabataan ni Jesus ay katulad. Ito ay hindi isang walang bisa na mapupuno, ngunit isang puwang na tatahanan, isang canvas kung saan maaari nating ipinta ang ating sariling mga interpretasyon, ginagabayan ng pananampalataya at alam ng ating sariling mga karanasan. Paano kung, sa halip na maghanap ng isang tiyak na sagot sa tanong ng mga nawawalang taon ni Jesus, nakatuon tayo sa mga aralin na itinuturo nila sa atin? Ang katahimikan mismo ay isang aralin sa pagpapakumbaba, sa pagtanggap ng hindi alam, sa pag-unawa na ang ating kaalaman ay limitado, na ang ating pag-unawa ay hindi kumpleto. Ito ay isang tawag upang palalimin ang ating pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng pagkuha ng kaalaman, ngunit sa pamamagitan ng paglilinang ng tiwala, sa pamamagitan ng pagsuko sa isang kapangyarihan na mas malaki kaysa sa ating sarili. Inaanyayahan ng katahimikan ang pagmumuni-muni, at pagpapalalim ng ating sariling espiritual na paglalakbay. Ito ay sa mga tahimik na puwang na ito, sa mga sandaling ito ng pagmuni-muni, na tunay na kumonekta tayo sa banal. Ang misteryo, ang katahimikan, ay hindi isang kawalan, ito ay isang presensya, isang malakas na paanyaya upang galugarin ang kalaliman ng ating sariling pagkatao, upang matuklasan ang mga nakatagong kayamanan sa loob ng ating sariling mga puso. Ito ay isang paalala na ang paglalakbay, hindi ang patutunguhan, kung saan ang tunay na kahulugan ay namamalagi. At ang paglalakbay na yon, ang aking mga kaibigan, ay isang habambuhay na paghabol. Kaya, ano ang iyong mga saloobin sa misteryo na nakapalibot sa mga nawawalang taon ni Jesus? Ipaalam sa akin sa mga komento sa ibaba. At huwag kalimutan na mag-subscribe,
pindutin ang abiso na iyon upang hindi mo makaligtaan ang aming susunod na video na ginalugad ang mga talinghaga ni Jesus, at sumali sa akin sa susunod na oras habang mas malalim pa tayo sa mayaman na tapis area ng pananampalataya. Hanggang sa pagkatapos, pagpalain ng Diyos, at makikita kita sa susunod. Ito si Marco, nag-sign off.